Magandang umaga mga kabombo, live direct tayo ngayon sa Provincial Engineering Office ng South Cotabato. Makakasama natin ang ating Provincial Engineer, si Engineer Lloyd Esperagosa. Engineer, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo, ma'am, sir. Okay. Welcome po sa Provincial Engineering Office. Okay. Engineer, gusto lang namin ipaklaro itong hindi natapos na portion po, particular po sa area po ng bank protection along the Marble River, boundary po ng Barangay Carpenter Hill at Barangay San Roque. Can you give us explanation bakit hindi po natapos itong portion? Bakit po may semento po doon na parang putol po na semento? Yes, ma'am. Actually, yung riverbank protection po natin with that river channel is supposedly naka-multi-year. But then, as to evaluation, hindi po siya na-prioritize na dugtungan natin yung previous natin na funded na protection. It's because yung asset natin na bridge mismo is subject na siya for damage during sa heavy na flash floods. That is why for the 2025 na budget allocation natin is na-prioritize ngayon, ongoing po, yung construction of riverbank protection natin dyan sa may tulay mismo, sa Barrio 6 na tulay natin. Meaning po, completed po yung na-mention po naming dalawang mga flood control project dito sa area na ito, Engineer? Yes, ma'am. As to plans, as to program of works, completed po siya. As to length, completed din po siya. Yun lang po, supposedly, dapat by 2025, madugtungan natin. But then, as per evaluation po at as to prioritizing ng project natin, mas na-prioritize po natin na protektahan mismo yung tulay. Sa may downstream mismo, it's because mas makapag-cause ng heavily damage at potential na baka maputol yung connectivity natin if in case na madamage yung bridge natin. That is why doon mismo sa bridge location, yung protection natin sa both na approach ng tulay natin, ma'am. Opo. Engineer, may mga nagtatanong po kasi sa iilang mga flood control structure po dito, for example, sa Coronadal, sa area po ng Barangay Namnama, may mga cracks po. Ano pong indication nito, Engineer, para po sa information ng mga kabombo natin na nakikinig? Okay. Sa mga cracks natin, ma'am, before po natin siya na-declared as 100%, tinitingnan po natin yung mga nag-i-exist na mga cracks. But then, as to evaluation ng mga technical personnel natin, ako rin as visual, makikita natin, ma'am, those are cracks na hindi naman nagmamanifest ng failure. Normal behavior of the concrete na mag-crack siya, yun lang, hinihingi sana namin, doon lang sa location na safe yung ating mga structures. Pero, sa kahabaan po ng ating riverbank protection, normally, meron pong magka-crack, most likely doon sa locations na magdugtong yung previous activity tsaka new activity. Halimbawa, for that for that day, nag-terminate po ng buhos, and then the next day, nagpatuloy, doon po nag-emanate yung crack sa connections, but then, hindi po yun siya manifestation of failure of the structure. Normal behavior ng concrete na magsishrink. So, ibig sabihin po nun, normally, magka-crack talaga yung concrete natin. But then, hindi po siya totally na kung makikita ninyo, it will lead into failure. Normal lang po yan siya. Kaya yung iba natin dyan, kung medyo malaki, then nagre-retrofit tayo, nag-provide tayo ng corrections para hindi lang siya as in mag-lead into failure. At least